Conscious ka ba sa dumadami mong uban o puting buhok? Hindi nakakabata, no? Pero hindi yan problema ng isang lola sa Kamiling sa Tarlac dahil ang pumuti na niyang buhok. Sa hindi malamang dahilan, unti-unti naman daw ngayong umiitim. Tinutubuan daw siyang muli ng itim na buhok? Pwede pala yun? Ba't ganon? Anong nangyayari sa kanya? Ano ang ginagamit niyang shampoo o sabon? Inggit ako eh. Meet Hair Majesty, ang 72 anyos na si Lola Shoni. Mga ilang buwan pa lang napansin ko, parang umiitim yung buhok ko. Dati puting-puti yan eh. Sa unang tingin, putim-puti pa rin naman ang buhok ni Lola. Pero kapag tinitigan ng malapitan ang bagong tubo niyang mga buhok sa kanyang anit, mapapansing itim na itim ang mga ito. Isang araw, pagtingin ko sa salamin, nakita ko yung buhok ko maitim na. Nagulat ako, dati maputi. Katakataka, lalo pat nasa lahi raw ni na Lola Shoni ang maagang pagputi ng buhok. Edad 40 na ako, may puti na akong buhok. Makati siya pag tumutubo. Naiinggit ako sa mga kaedad ko na walang puting buhok. Iisip ko talaga wala na, matanda na. Regular na shampoo lang din daw ang ginagamit niya. Ilang beses lang akong nagpakulay kasi nag-aanak ako ng kasal, yung pinapakulayan ako ng apo ko. Hanggang sa kalagitnaan ng video call ni Lola Shoni sa isa niyang anak, napansin ang tila bagong tubo niyang itim na buhok. Nagulat nga kami, dati as in puting-puti hanggang sa roots yung buhok niya. Ngayon may mga tumutubong itim-itim. Nagtaka nga kami, madam, kasi sinubuan na talaga siya ng itim na buhok. Ang apo tuloy ni Lola na si Osang na siyang tagabunot ng mga puti niyang buhok, nanganganib na mawalan ngayon ng racket. Pagka nagpapabunot po siya, piso po isang uban. Pero yung binibigay lang po niya madalas, 5 piso po. Ngayon po na-block po yung buhok po ni Inang Shoni. Nasasayangan na po ako kasi wala na pong extra income para po may pambili po ng tinapay po yung mga anak ko. At mula rin daw nung muling tumubo ang itim na buhok ni Lola Shoni, may naramdaman din siyang kakaiba. Katawan ko, parang sumisigla. Dati, naglalakad lang ako, kunting lakad lang, ang dali kong mapagod. Eh ngayon, nakita mo naman, kahit ako lang mag-isang nagano, mas naging aktibo ako. At ang kanyang asset, tila bumabalik din daw sa kanyang kabataan. Suso ko, nagkakalaman. Baka, parang may connection. Eh bakit ang tanda-tanda ko na tumitigas yung suso ko? Sa tingin ko may connection yung pag-itim ng buhok ko sa pagsigla ko. At hindi lang daw si Lola Shoni ang tila pabaligtad na umitim ang buhok, pati na rin daw ang kanyang tiyahin, ang 78 anyos na si Lola Lourdes. Umiitim na rin yung buhok niya. Eh puting-puti, yung makintab pang pagkaputi. Lumalakas din daw ang kanyang resistensya. Bumabalik yung pagkasigla ko. Masaya man sa mga pagbabago sa kanilang katawan at kalusugan, hindi pa rin daw nila maiwasang magtaka. Eh bakit ngayon parang talagang merong team na? Paano kaya? Wala akong maintenance, wala akong vitamin, wala talaga. At dito may ipinagtapat si Lola Shoni. Nagsimula raw ang lahat nung nito lang Abril, may sinimulan daw siyang inumin. Umpisa akong uminom ng yun ang umpisa. Napansin na ganyan ang buhok ko eh. Ano nga ba ang ininom ni Lola Shoni? Natagpuan na nga ba nila ang sinasabing Fountain of Youth? Parang himala talaga. Bumabata ba talaga ang dalawang lola? Ang paliwanag ng siyensya, Napaka-rare nito. It's a curious case, absolutely. susunod na. Ang 72 anyos na si Lola Shoni at 78 anyos niyang tiyahin na si Lola Lourdes na parehong puting-puti na ang buhok. Bigla raw tinubuan sa anit ng itim na buhok at sa mga nagdududa, isinusumpa nila. Hindi raw sila nagtitina. Mga ilang buwan pa lang napansin ko, parang umiitim yung buhok ko. Eh dati puting-puti yan eh. At may ibang parte pa raw ng kanilang katawan na tila bumabata rin. Suso ko, nagkakalaman. Eh bakit
ang tanda-tanda ko na tumitigas yung suso ko. Sa tingin ko may koneksyon yung pag-itim ng buhok ko sa pagsigla ko. Hanggang may ipinagtapat na si Lola Shoni na may iniinom daw siya na sa kutob niya, yun ang dahilan ng pag-itim ng kanyang buhok. Umpisa akong uminom ng gatas, yun ang umpisa. Napansin na ganyan ang buhok ko eh. Pero pag inom ng gatas lang ba talaga ang ugat kung bakit si Lola parang bumabata? Nitong Biyernes, si Lola Shoni ipinakonsulta ng aming team sa dermatologist. Yung melanocyte na sinasabi na nagpo-produce ng melanin which causes the pigmentation of the hair. Siyempre, tumatanda tayo, nasisira o kaya namamatay yung hair follicle natin. Thus, nagpo-produce na siya ng mas konting melanin. So, umpisa, grayish, silver, and then later on, puting-puti na yung hair kasi walang-wala na siyang melanin. Lilinisan natin ang scalp ni Lola just to make sure na wala tayong mga pigments dito na naiwan na itim at nag-relieve ng shadow. So, yan siya. Okay, malinis naman yung scalp. It's clean, wala nang discoloration. Ang muling pagtubo ng itim na buhok ni Lola sa kabila ng kanyang edad, ayon sa doktor, talaga raw napakapambihira. Napaka-rare nito. Namamangha din ako kasi parang imposible. There's no way na yung puting buhok ay mangingitim pa. It's a curious case, absolutely. Wala naman siyang pinapahid, langis man lang, or ano, wala talaga. At nakita ko naman na talagang interspersed, kumbaga, na puti at saka black na hair. So may talagang tumutubong hair, chinek natin lahat physically. Wala man tayong alanganin na talaga siyang nagre-regrow yung black hair niya. Pero posible nga bang may kinalaman dito ang pag-inom niya ng gatas? Kape nga, sinasabi nila is a very good antioxidant na sinasabi nila na pampaitim nga ng buhok. Tapos yung milk naman is usually calcium at saka B-complex, which is talagang kailangan din yan sa pampapaitim ng buhok. Pero sa case ni Lola Shoni, hindi naman siya kasi nutritional deficiency. Sa age tsaka genetics na niya sa kanya. Wala namang dapat ikatakot si Lola Shoni kasi positive yung nangyayari sa kanya. Salamat na lang at sinabi ni doktora, talagang hindi ako nakatulog. Wala daw akong dapat ikatakot dahil hindi naman daw ako. Wala namang masama sa pagputi ng buhok. Hindi nga ba tanda rin ito ng dunong? At diba sabi rin nila, age is just a number. Maraming paraan para mapanatili ang ating kabataan. Ang importante, hindi tayo tumatanda ng paurong. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.